Bandang hapon, nagkakape talaga si madam. Napapansin ko, kapag tumatanda ka na, naaadi ka na sa kape. Dahil hindi na mainit bandang hapon, umaakyat talaga ako sa rooftop. Nakita ko nga itong mga sapatos na hindi naman akin. Tapos mga damit na sinampay dito sa rooftop. Yung pinsan ko, ginawang sampayan ng mga damit yung rooftop ko. Okay lang yan, madam. Hindi mababawasan yung ganda ng mansyon mo niyan. Nakalimutan mo atang kape yung iniinom mo, madam. Hindi yan tubig na matik mo lang iinumin. Kape na nga lang iniinom, mabibilaukan pa. Lagi nyo ngang tinatanong kung kamusta yung rooftop sa mansyon ni madam tuwing umuulan. Kasi nga walang bubong tong rooftop ni madam. Wala namang naging problema sa rooftop ko, mga kapilingon. Pero kapag tuwing umuulan, katulad nito, umitim na nga yung mga clouds kasi babagsak na yung ulan. Matik na yan si madam, bababa na yan ng rooftop. Hindi naman ako umakyat sa rooftop para maligo ng ulan. Gumagabi na din pala, mga kapilingon. Kaya ang iniisip ni madam ngayon, ano ang lulutuin niyang ulam. Buti na lang talaga may stock si madam ngayon sa ref niya. Sobrang tagal na pala nitong whole chicken na to sa ref ni madam, mga kapilingon. Kaya nga nagdadalawang isip si madam kung karning manok pa ba to. Paano ba naman kasi, mga kapilingon? Sa sobrang tagal na nito sa freezer, sobrang tigas na. Mas matigas pa ata to kaysa sa bato. Kaya namumblema na naman si madam kung paano niya to palalambutin. Uminom ka lang ng kape, madam, hindi na gumagana yung utak mo? Hindi yan lalambot, madam, kung titigan mo lang. Pero si madam, mga kapilingon, ayaw niya lang talaga yung mahihirapan siya. Sa mahal din ang bilihin ngayon, mga kapilingon. Hindi pwedeng magsayang ng pagkain. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, madam, palambutin mo yung karning manok na yan. Naging alien na yung paningin ko sa manok na to. Nagtataka pa nga din si madam kung bakit hindi pa din lumalambot kahit anong hugas na yung ginawa niya. Mag-isip ka ng paraan, madam. Baka yan pa yung dahilan na lalaki yung bill mo sa tubig mo niyan. Pagpasensyahan nyo na, mga kapilingon. Umiiral din minsan yung kabubuhan ni madam. Eto na, mga kapilingon, nagre-ready na si madam para isalang na tong karning manok na to. Alam ko naman na yan yung iniisip nyo kanina pa. Hindi po ako nagpapa-expert dito, ha? Eto na, makukuluan na nga ni madam tong matigas na karning manok na to. Parang lalong bumibigat tong manok na to. Huwag ka na mag-alala, lalambot na yan mamaya. Pakukuluan ko to, mga kapilingon, ng mga 3 araw. Huwag na kayong mangialam, sariling desisyon na to ni madam. Habang naghihintay nga, tinikman nga to ni madam tong lansones na bigay ng kapitbahay niya. Nung kumulo na nga, mga kapilingon, naisip ni madam, wala nga pala silang uulamin ngayon. Kumulo na din naman to. Sigurado naman lumambot na tong karning manok na to. Nagpabilib pa naman ako sa pamilya ko na nagluto ako ng ulam ngayon. Kaya wag na natin tong paabutin ng 3 araw. Kaya hinango ko na nga sa kaldero. Pinakuluan ko na, mga kapilingon, pero yung karning manok giniginaw pa din. Ang dami ng pinagdaanan ng manok na to. Kaya pag-isipan muna ni madam kung kakainin na ba to or lulutuin pa ulit.